baka at kalabaw ang hindi nakaligtas sa pananalasa ng bagyong Julina. Yan ang Headline Pilipinas ni Ranolfo Dukdukan. Yes, RC. Sa ngayon, wala ng ulan na nararanasan dito sa bayan ng Dulagsan, Leyte. Sa katunayan, ay medyo na malinsangan yung panahon na nararamdaman dito. Simula kanina alas 9 ng umaga, humupa ng ulan at unti-unti nang humupa ang tubig baha sa ilang mga ilog. Pero may mga epekto pa rin na naiwan ang pananalasa ng bagyong Julina. Nalunod ang 3 baka at 1 kalabaw matapos na maabutan ng pagbaha malapit sa Daguitan River sa barangay Cabarasan sa Dulag, Leyte. Kagabi hanggang kaninang madiling araw. Hindi nailipat kahapon sa mataas na lugar ang mga hayop kaya naabutan ito sa pagbaha. Isa rin ang bakang nawawala. Gagawing karni ang mga nalunod na hayop para hindi naman masayang. Epekto ito sa walang tigil na pag-ulan simula kagabi na dulot ng bagyong Julina. Pinayuhan naman yung mga nakatira sa mababang lugar na palaging maghanda para sa posibilidad na paglikas kung sakaling maramdaman pa ang mga pag-ulan dulot ng bagyo. Sa Burawin, Leyte, temporaryong hindi madaanan ng mga 4-wheel vehicle ang Marabong Bridge sa Burawin, Leyte dahil na-distroso ang approach ng tulay dulot ng pagbaha. Abiso ng DPWH sa mga motorista dumaan muna sa mga alternatibong ruta para hindi maabala sa pagbiyahe. Sa Merida, Leyte, nakaranas din ng pagbahang barangay poblasyon sa Merida dahil sa malakas na ulan dala ng bagyong Julina. Magdamag na nakaranas ng pag-ulan ang bayan ng Merida. Sa mga kuha na o sitwasyon na kuha naman ni Mark Molino, makikitang may mga bahay na pinasok ng tubig baha. Naputol din ang supply ng kuryente sa nasabing bayan. Ayon pa, hanggang sa ngayon, ay inaalam pa ng mga disaster officers ang mga naging epekto na naiwan ng bagyong Julina. Nag-uulat mula sa Dulag, Leyte, Ranolfo Dukdukan, ABS-CBN News. Daghang salamat, Ranolfo Dukdukan. Nagpositibo sa COVID-19 si Mayor Jovin Montigo ng bayan ng Midilien sa Northern Cebu.